po mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At syempre mega love shoutout sa mga legit Dabarkads at sa walang humpay na pagsuporta nyo sa amin ng Tito Vic and Joey Defender. Ba't dito ka? Ba't daddy? Ha? Anong daddy? Bakit daddy? Ha? Ano yan? Ha? O kanta ka muna. Kanta ka muna. Bahay kahit lakasan mo munti ang halaman ay singkamas sigarilyas. Yay! Galak pa ka! O sige na, mag-vlog lang si daddy. Daddy, maka-daddy. Sabi mayaman? Daddy daw, daddy. Oh, yung aking pamangkin. Daddy. Sabi niya sa akin, daddy. What? Daddy. Yan, tawag niya sa akin yan, mahal. Tapos sa akin, daddy. So yan, no, mabalik na tayo mga Dabarkads. Yan, ito nga daw, ito pag-uusapan natin. Alden Richard ay may balak ng umalis sa GMA at pumunta na sa Tito Vic and Joey sa EAT. Totoong tawag dito, pinaka-totoo na ata ito eh. Ewan ko lang kung totoo to. Pinaka na talaga na statement mapatungkol sa bakit hindi nakikita na si Zombie sa EAT. So ito na po, yun ata, ito na ata yung pinaka tawag dito. Ewan ko lang, ha? At ito, Mayor Vico Soto, galit na galit sa isang kapitan. Oo, so panoorin natin to. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito, unahin natin kay Mayor Vico Soto. Ano kaya ito? Ba't kaya ano? So, panorin natin. Matuto siyang lumispeto. Gumalang siya sa otoridad. Tama. Galangin niya yung mga tao natin sa TPMO. Galangin niya ang local government of Pasig. Nag-init ang ulo at naggalit si Mayor Vico Soto matapos makarating sa kanya ang report ng ginawa ng bagong halal na kapitan ng Barangay de la Paz. Naku po. Ni Chairman-elect Acaw Romualdez na kailangan muna siyang timbrehan. Bagong kapitan, ha? Ng Traffic and Parking Management Office sa operasyon na gagawin sa kanilang barangay at sinugod pa umano nito ang mga enforcer. Diin ni Mayor, matapang hindi ang walang respeto sa mga kawani ng gobyerno at sa lokal na pamahalaan. Di kapitan, nandito tayo sa Barangay de la Paz. Unang araw pa lang na nag-assume office si Kapitan Acaw, ganyan na kaagad yung ginagawa. Pero mo nagsabi sa TPMO natin, sinabihan yung TPMO natin na pag mag-ooperate na ang TPMO sa Barangay de la Paz, kailangan daw tumimbre muna sa kanya. Ay gago pala, ano? Ang kapal naman na mukha niyan. First day pa lang. First day pa lang, ganyan na. Makapal talaga. Ano pa kaya pag tumagal-tagal to? Napakabastos. Binabastos yung mga tao natin. Ako, mga tao natin, basta tama ang huli, sagot ko sila. Ako, hindi politika pinag-uusapan natin dito. Kung panalo siya, panalo, walang problema. Pero matuto siyang lumispeto. Gumalang siya sa otoridad. Galangin niya yung mga tao natin sa TPMO. Galangin niya ang local government of Pasig. Wala na nga, pinayagan na nga. Sinabi, sige, gusto mo talaga mag-assume office na ngayon. Pinayagan naman siya, hindi naman siya harangan eh. Nakiusap kami, baka pwede, sabay-sabay na lahat. Sa 20, sabay-sabay na. Di ba yun ang pakiusap sa lahat? Lahat, 29 barangays, pumayag. Okay, sige. Siya lang talaga ang ayaw. O di okay lang, karapatan niya yun. Nasa loob siya ng batas. Pero, pagdating sa paggalang sa mga enforcers natin, sa mga otoridad, uniform personnel natin, na kinikilala ng batas na may otoridad, na manghuli at mag-enforce ng batas trapiko, sumunod tayo. Sumunod tayo. Walang kapitan-kapitan. Tanungin niyo mga kahit sinong enforcers natin. Ilan ang enforcers natin? Ilan hundred? 600? More than 600 traffic enforcers sa buong Pasig. Pagtanong po kayo, kung tumawag kahit isang beses ang mayor para makiusap na wag hulihin si ganito, pakawalan si ganito, kahit isang beses,
Tanongin nyo, isa-isahin nyo yung 600 plus enforcers natin. Kahit isang beses, wala akong tinawagan para pagbigyan ng isang tao. Ngayon, first day pa lang of office niya, may tatawag sa kanya, tapos sasabihin, dapat hindi hulihin yan. Anong klaseng tao yan? Anong klaseng opisyalis yan? Anong klaseng leader yan? Ang leader, dapat siyang unang sumusunod sa batas. Tama. Unang araw pa lang gumagawa na ng problema. Isipin mo, para sabihan yung enforcer natin na bawal manghuli kung walang permiso niya? Anong klase yan? Sinugod pa. Sinugod pa kayo? Basta kayo, sagot po kayo kasi tama ginagawa niyo. Sinugod pa yung mga enforcer natin. Sinugod pa. Hindi niyo pinagbigyan. Ako, marami akong naririnig, marami ako. Hindi pinagbigyan, Mayor. Yan kasi hirap dyan no? Yung mga nakaupo sa gobyerno, mga yan, katulad yung kapitan na yan, hindi napagbigyan sa kanyang ina-arbor, nagalit. Tsaka ito palang, Mayor, mukhang hindi mo ata hawak yan. Mukhang kapanalig ng kalaban mo yan, Mayor. Oo, mukhang kapanalig ng kalaban mo yan kasi sipin mo dapat 29 na yung pinakaano ng mga kapitan dyan. Pero sa 29, yung bali 30 barangay, sa 29 na barangay lang yung umuo. Nagbubukod tanging siya ang umayaw or ayaw. Or yung hindi siya sumunod. No? Uso naman yan Yung mga arbor-arbor. Uy, wag yung huliin si Tsaka ito hindi sakop ng kapitan na kapag nagtatrabaho, nanguhuli sila dyan na may mga violation ng mga motorista, tapos ikaw na kapitan, mga arbor ka porket nandiyan ka, ikaw yung kapitan dyan sa lugar nyo. Tama naman yung sinabi ni Mayor Vico Soto dito na kung siya nga wala siyang ina-arbor na mayor siya, ikaw kapitan lang, tapos may ina-arbor ka na. Malamang sa malamang hindi ito against to Vico Soto to. Hindi to ka aliado nila, sa kabila to malamang. Ilang araw pa lang, 2 days. Ilang araw pa lang nakaupo, sinusuwag ka na. Tama naman yung sinabi ni Mayor Vico Soto doon na nagtatrabaho ng maayos yung mga tao, yung mga enforcer. Bakit kailangan mong pagsabihan na kailangan itawag muna sa'yo bago manghuli? Sino ka? Si Asyong? Si Asyong Salonga ka ata Ikaw ba siga dyan sa barangay nyo? Hoy, may mga kilala akong kapitan na ganyan Oo, dun sa probinsya dati. Ewan ko saan ba? Kalimutan ko. Grabe, kapag dumaan ka na maingay yung motor mo, ay, nako. May dala-dala laging talibong yun. Talibong yung mahaba na itak. Pag maingay yung tambutso ng motor mo. Marami naman talaga ng mga sisiga-siga na mga kapitan. No, pero yung iba rin talagang ginagampanan yung yung kanilang tawag dito, kanilang kanilang tungkulin sa kanilang barangay. May ilan talaga dyan na talagang may saltik lang talaga. May ilan din naman dyan na pag nanalo, nandun na sa sabungan. May ilan din dyan na pag nanalo, hindi mo man lang makita sa barangay, nandun lagi lasing. Nasa gilid-gilid lasing. Kapitan yun Ano pag naging mayor ka pa? What if na maging mayor ka pa? Kung maging mayor ka pa. Ngayong kapitan pa nga lang, akala mo na kung sino utos-utusan mo yung mga enforcer dyan sa Pasig paano pag naging mayor ka? Di wala na. Di arbor na lang lahat. Neto, aril to ka, dyan sa Pasig, talagang mahigpit talaga dyan. Pag may violation ka, huli ka talaga dyan. Hindi basta-basta dyan sa Pasig, mga blue boys kung tawagin. Ewan ko ngayon, anong na nila. Blue boys pa rin, di ba? Mga taga-Pasig dyan, comment nyo nga. Kung kakaalam ko, blue boys pa rin yung tawag dyan.
Sa Taguig kasi, alos magkalapit ng Taguig tsaka Pasig eh. Isang sakay lang. So, Pateros, Taguig, daan ka ng Pateros, San Joaquin, tapos Pasig na. So, malapit lang. So, dyan ako dati namimili ng tawag dito, dyan ako namimili ng pangtinda ng hinihaw. Oh, dyan sa Pasig. Ngayon, may binibilan na ako dito eh. Oh, yung tirador dun sa Pasig. Joke lang, joke lang. No? So talaga maigpit talaga dyan sa Pasig. Pero yung ginagawa naman nila is nanguhuli sila ayon sa nalalabag na batas. Hindi sila nanguhuli yung basta huli lang, para lang, wala lang, para lang magkapera, ganun. Hindi. Talagang maigpit ang pagpatupad ni Mayor Vico Soto sa Pasig. Talagang pag may violation nga, hindi uso yung arbor dyan. Kaya kayo, yung mga tiga saan lugar dyan, pagdadaan kayong Pasig, isure nyo na may lisensya kayo, wala kayong magiging violation at sumunod kayo sa batas trapiko. Ang dami rin kasi mga pasaway ng mga ng mga motorista, sa totoo lang. Oo, meron nga eh. Diba, magkasunod kayo. Oo, magkasunod. Nauuna yung liko bago magsenyas ng left and right siya. Bago niya gamitin yung signal light niya, nakaliko na siya. Saan mo nakakita ng ganun? Saan nakakita ng ganung na motorista? Yung tipong nakaliko na bago signal light. Maraming ganyan maraming tulonggis na mga driver. Oo, hindi lahat ng driver dito sa Pilipinas, porket may lisensya ka, magaling ka na. Kadalasan nga yung mga wala pang lisensya, yun pa yung may alam sa batas trapiko eh. May alam batas sa batas ng kalsada eh. Biri mo, nauna yung liko mo bago signal light. Bago ka mag-signal light ng pakanan ka ba, pakaliwa. Ang galing, di ba? Tapos itong kapitan na to, may inaarbor, hindi na pagbigyan, nagalit. Yan kasi talaga sa Pasig mga kadabarkads, maigpit talaga dyan. O kung batas sila dyan, batas. Sinong batas dyan? Lalo sa batas trapiko. Pag talaga dyan, pag lolo-loko ka, tutulunggis ka ng motorsikla or motorista, huli ka dyan. O wala kasi silang sinasanto dyan, basta may violation ka. Hindi nadadala ng pera-pera mga enforcer dyan. So yun, anong may bibigay niyong komento dito? Dito naman na tayo sa isang video na kung saan itong si Alden Richard. Hindi pa pala tayo tapos dun Saan na ba tayo? Gumalang huli ng mga, okay, sige, nakiyungin niya ang local government's veto. Edad na mga huli, 100, 600? More than 600. Hindi pa pala tayo tapos dun. Magtanong po kayo, kung tumawag kahit isang beses ang mayor para makiusap na wag hulihin si ganito, pakawalan si ganito, kahit isang beses. Tanongin nyo, isa-isahin nyo yung 600 plus enforcers natin, kahit isang beses, wala akong tinawagan para pagbigyan ng isang tao. Ngayon, first day pa lang of office niya, may tatawag sa kanya, tapos sasabihin, dapat hindi hulihin yan. Anong klaseng tao yan? Anong klaseng opisyalis yan? Anong klaseng leader yan? Ang leader, dapat siyang unang sumusunod sa batas. Unang araw pa lang gumagawa na ng problema. Isipin mo, para sabihan yung enforcer natin na bawal manghuli kung walang permiso niya. Anong klase yan? Sinugod pa. Sinugod pa kayo? Basta kayo, sagot po kayo kasi tama ginagawa niyo. Pero sinugod pa yung mga enforcer natin. Sinugod pa. Ako marami akong naririnig, marami akong nababalitaan. Kahit campaign period, wala kayong narinig galing sa akin. Wala kayong narinig. Hindi ko siya siniraan. Wala akong sinabi. Dun sa mga nababalitaan ko, dun sa naririnig ko, mga abuse of authority. Naku, hirap yun. Abuse of authority. Wala, hindi niyo. Kasi wala naman akong ebidensya. Pero ito, sinugod niya mga tao natin na tama ang ginagawa, ay hindi ako papayag ng ganyan. Unang araw pa lang niya, gumagawa na siya ng problema. Nakakahiya naman sa mga taga-barangay de La Paz. Tayo, ginagawa lang natin kung anong tingin natin ang tama na sa loob tayo ng batas. Huwag ganyan.
Galing ni ano? Ang galing ni Mayor Vico Soto. Pangyayari sa isang Facebook post. Bukas ang iNews Pasig sa pahayag ng kapitan. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig. Ang galing din sa Pasig na may ano sila, may ganito sila, may page. Sana sa Taguig magkaroon din. Ewan ko lang, meron ba sa Taguig? Oo pala, meron para sa Taguig. Oh. Pero parang gusto kong tumira sa Pasig. Parang ang daming ano dun. Wala lang, parang gusto ko lang tumira. Doon kasi si Mayor Vico Soto eh. Alam niyo naman, pinsan ko yan. Oo, pinsan kami. Tingnan mo yung kilay namin dalawa, halos parehas. Diba? Kahit sa kilay lang, magkaroon ang... galit na lang. Galit na naman sila dyan. Kapal naman mukha ko, Jiggy, parang... Sasabihin na iba dyan, parang lahat na lang naman kamag-anakan ng Tito Vic and Joey, kamag-anak mo rin ah. Bakit? Marami akong kamag-anak sa artista, yun sila Daniel Padilla, mga Padilla. Pinsanin ko yan eh. Tsahin ko yan Tsuhin ko yan si Robin. Senator Robin Padilla. Si Rapi Tulfo, ninong ko yan. Huwag kayo mag-ano dyan ha. Okay, dito na tayo mapunta. Ito nga. Nakalagay dito, Alden Richard, may balak nga bang lumipat ng network? Zombie, tapos na ba ang kontrata sa EAT? So, ito. Pag-usapan natin. No? Ito, play natin. Ba't lumipat? Hello mga idols, magandang araw sa inyong lahat. Okay. Bago ko simulan ang mga nag-iinit na kaganapan dito. Nag-iinit na kaganapan saan? Magpasalamat sa walang sawang pagsuporta nyo. Ito yung vlogger pa. Ito pala yung vlogger na ano. Yung nagko-komento tas andun lang siya nakatayo. Ito na lumabas na ang family picture ni Ellen ng EAT. At tila isa na lang talaga ang kulang at iyan ay aabangan natin sa mga susunod na araw. At talaga namang kapanapanabik dahil isa pong anino nasa larawan. May idea na ba kayo dito mga dabarkads? Ako meron na. So nangangahulugan hindi ito si Zombie. Speaking of Zombie, kanina po ay wala na naman si Zombie sa EAT. Kahit na live pa po ang show. Lalo pong tumindi ang paniniwala ng ilan na tapos na ang kontrata ni Zombie sa TVJ. Dahil sila Ryan at Miles na lang po ang nagpapalitan sa pwesto ni Zombie sa sugod bahay. Araw-araw naman nating pinapasyalan ng kanyang Facebook page, subalit nakikita naman nating wala siyang pinagkakaabalahan. At nasa Pilipinas lamang siya. Ilan lamang yan sa mga naoobserbahan ng marami. Sino nga naman ang hindi mag-iisip na maaaring tapos na ang kontrata niya? Sino ba? Si Zombie sa mga nagtatanong sa kanya. Sana naman sumagot siya sa mga taong nagtatanong sa kanya, lalo na marami na rin siyang fans, hindi po ba? Ano kaya ang totoong... Ngayon mamaya, i-chat ko. Yun lang pala gusto mo eh. Yan ang dapat nating malaman at mabigyan ng linaw. Nang sa ganun ay maalis na ang agam-agam sa puso ng mga supporters na nag-aantay kay Zombie. Maraming ang movie! Samantala naman baka naman may naghahanap ngayon kay Miles sa EAT ngayong araw kung bakit wala siya sa studio. At marami na naman ang naghahanap at nagtatanong. Nakita nga naman siya sa Fashion Festival ng TV5 kagabi. Tapos sa EAT ay wala siya. O naman bakit wala siya sa live ng EAT ngayong araw? Puyat nga. Ilan lamang yan sa mga katanungan ng mga fans nitong si Miles Ocampo. Ang nakikita nating rason dyan ay ang ilang proyekto ni Miles outside EAT na kailangan niyang trabahuhin. Hindi lang naman sa EAT umiikot ang buhay ni Miles Ocampo, kaya asahan natin na mawawala siya paminsan-minsan gaya ng ilang dabarkads mga idol. Pero ang mahalaga ay babalik at babalik siya gaya ng ilan. Okay? Regarding naman doon sa mga umaasa na muling makabalik si Alden Richard sa dabarkads ay malabong-malabo na po ito. Dahil kamakailan lang ay may info na pinasabog itong si Manay Lolet Solis tungkol kay Alden Richard. Na may nanliligaw kay Alden na network at porsigido itong makuha sa GMA7. Nako. Hindi pa malinaw kung anong network ang gustong kumuha po sa kanya dito kay Alden. Nako. Kung TV5 ba, Net25 ba o Kapamilya. Nako. Pero dalawa lang po ang pinaghihinalaan ng marami at iyon ay ang TV5 at Net25.
Marami po ang humihingi ng panig ni Alden Richards kung ano ang masasabi sa balita na may nanliligaw sa kanyang network. Naku, kailan niya kaya sagutin? Tulad ng dati nakapag-video na siya ng mga salita noon na till the end of my career ay nakikita niyang mananatili siyang isang kapuso. Kaya napakalabong lumipat pa ng network itong si Alden Richards. At ayon naman sa ibang source, sinabi din daw ni Alden na my loyalty stays with GMA until the end of my career. I'm very confident enough to say na hindi ko kakainin yung sinabi ko na I will stay with GMA. Kasi parang ang daming ganun na nakita natin. They say they will stay but eventually ended up eating all the words they've said. Okay, tagal mo. So ayan, maliwanag na po sa atin ano. At nakita natin ang kanyang sinabi at nabasa po natin na ang loyalty niya ay nasa GMA 7 lamang hanggang matapos ang kanyang career. So pagdating po sa GMA ay hindi niya po ito ipagpapalit. Ulit-ulit? Dahil alam naman natin na malaki po talaga ang utang na loob niya sa network na yan. Bukod sa TVJ ay wala po tayong magagawa dyan kung yan po ang desisyon ni Alden ano po. Go! Umasa nakatapak pa sa EAT itong si Alden dahil ang suporta niya at nasa GMA lamang at ang loyalty niya ay nasa GMA pero mukhang hindi siya tatapak sa Itbulaga dahil ang loyalty naman niya ay nasa TVJ din kasi alam naman natin na ang TVJ ang nagpasikat sa kanya. Okay, yun. Tapos na. Unahin ko yung kay Zombie. Ulitin ko, si Zombie maraming project. May movie. No? Tsaka ito paano matatapos yung kontrata ni Zombie? No? Hindi ganun ang Tito Vic and Joey. Yan ang pagkakaano ko sa inyo. Dapat nung una pa lang, pinrokumlaman na nila yan kasi hanapin ng tao sa kanila yan eh. Ibig sabihin lang, alam naman natin na isa sa Big Soto sa mga sa mga movie ngayon. Katulad ng Pedro Penduko na yan, na movie ni yung asawa ni Mateo Gilucelli. So, siya yung bida doon. Tapos andun nga si etong si Zombie. Diba? Isa din siya sa artista na gaganap doon sa Pedro Penduko. No, so yun, syempre busy hindi kayang pagsabayan at lalo ngayon na si Zombie ay baguhan lang to baguhan pa lang to sa larangan ng showbiz. Kaya wag kayo masyadong kabahan mga followers ni Zombie tuloy. Mga followers si Zombie diyan, wag kayo masyadong kabahan na hindi mawawala si Zombie sa 80, promise yan. At doon naman kay Alden Richards, natural lang na mag-stay si Alden Richards sa GMA. Kasi syempre nakapagbitaw na siya ng salita na until end hanggang sa English niya. Hanggang sa pagkatanda niya ata, hanggang sa pag malaos na daw siya, nandiyan pa rin po dyan sa GMA. Sa GMA 7, no. So siguro yung about naman po dun sa pagiging host sa Itbulaga, yun lang yung iniiwasan niya. Kasi nga malaki yung respeto niya sa Tito Vic and Joey, no. So, wala naman tayong magagawa dun kahit sang network Pero kung sana, hindi rin natin alam na hindi naman habang panahon goods yung karir mo sa isang network. Siyempre, kailangan mo rin maghanap ng ibang network at kung saan ka masaya, di doon ka. So, halimbawa na pwede naman bumalik yun si abangan lang natin yung pagbabalik ni Alden Richards sa TV5 sa Legit Dabarkads. So yan mga Dabarkads, hanggang dito na lang itong video natin. Ano masasabi nyo sa mga video napanood natin ngayon? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi dyan. And God bless and peace and suka muna dyan. And bye-bye. Sila ang TVJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TVJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.